Okay, class. For the continuation, again, these are the 14 principles of management according to Henry Fayol. Okay? And number one, we have division of labor. So, ibig sabihin lang nito is yung pagkakaroon ng pagkakahati-hati ng mga works or trabaho or skills sa iba't ibang function or functional areas based sa specialization ng mga employees. Okay? So, sabi ni Henry Fayol daw, nakakatulong daw or nakakahilap daw to para mawala yung confusion sa mismong organization. Okay? Sa division of labor, nagiging expert yung mga tao sa kanya-kanya nilang specific na trabaho. Ngayon, kaya mas tumataas yung mga skills and productivity na nila and mas naging efficient yung trabaho ng buong team. For example, sa isang restaurant, may mga tao na specialist or specialist sa kusina. Ano bang tawag sa kanila? Sila yung mga chef. Okay? May iba naman sa nasa cashier, may iba din na nasa customer service. So dahil nakafocus sila sa kanilang mga specific areas or area specification, mas mabilis at maganda yung magiging service ng buong restaurant. Okay? That is the example of division of labor. Next, we have authority and responsibility. Dito naman, sabi ni Henry Fayol, mahalaga daw yung authority or it is very important yung mismong authority and responsibility in an organization sa and lalo sa manager kasi nga hindi lang dahil sa position nila kundi dahil or pati na rin dun sa mismong personal na galing nila like yung technical knowledge, yung leadership skills. So kapag very clear yung division ng authority and responsibility sa isang organization, nababawasan or na-eliminate yung confusion. So dahil nga doon, naiiwasan din yung na may manager na manghimasok doon sa mismong trabaho or power ng iba. Okay? For example, sa isang school, malinaw na yung si principal, yung may pinakamataas na authority. Si head teacher yung nag-guide or ano ba, namamahala sa mga teachers. Okay? Si coach naman, siya yung responsible para sa sports team. So dahil doon or dahil dito, hindi nagkakaroon ng confusions or gulo kung kanino ba dapat kung sino ba dapat yung magdesisyon sa isang area or bawat area. Okay? Next, we have unity of demand. Dito naman, yung principle na to is nagsasabi na each employees should have only one boss. Okay? Or isa lang dapat yung boss na sinusundan nila at nire-reportan nila. So, uh, naniniwala yung mga sumusuport dito na ito daw is nakakatulong para mabawasan yung confusions, yung pagkalito, ganyan, and yung mismong away doon sa mismong organization. Okay? And dahil doon, mas nakakaramdam o nararamdaman ng mga employees yung responsibility nila sa mismong trabaho nila. Okay? Pero minsan, may mga situations na dalawang boss ang meron sa isang empleyado or dual command, nagkakaroon ng dual command. At yung yun ang nagiging problem dahil nahihirapan malaman kung sino yung responsible at may power talaga doon sa mismong organization na yun. For example, sa isang company, si Ana ay dapat lang mag-report kay Maria. Okay, si Ana mag-report kay Maria. Yun ang team leader niya, si Maria. Pero minsan, may project din siya na kailangang i-report kay Jan. Ngayon, si Jan kasi siya yung project manager. Again, si Ana siya yung nag-report. Nag-report siya kay Maria kasi nga ang team leader niya si Maria. Pero minsan, nag-report din si Ana kay Jan kasi nga siya yung project manager. So dahil doon, nagiging confusing kung kanino siya dapat or sino dapat yung sundin niya as kapag magkaiba yung instruction nila. Okay? Next, we have line of authority. Dito naman, ang ibig sabihin lang ng line of authority is ay yung chain of command o yung pagkakasunod-sunod ng mga taong may powers or authority mula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa. Okay, ng isang organization of course. Siyempre, mas mabilis yung communication kung konti lang yung levels sa chain of command. Kapag flatter or konti lang yung levels of management, mas mabilis maipapasa or designate yung mga informations at mas mabilis din yung planning and controlling dahil konti nga lang yung kailangan pag-usapan bago makagawa ng isang decision. For example, sa isang maliit na startup,
directly nag-uusap ang CEO sa mga empleyado. Kaya mabilis maayos ang mga problem at makagawa ng decision. Ngayon, sa isang malawak na company naman, na maraming levels, mas matagal bago makarating yung mga instructions sa mga employees. Kasi nga, marami munang kailangan pagdaanan. Okay? Next, we have centralization. Dito naman, ang ibig sabihin lang yan is, yung mga powers and authorities, kailangan nakafocus lang siya sa taas ng organization, sa mga top managers. So, sabi ni Fayol, hindi daw dapat sobrat ito kasi kapag lahat ng importanteng decisions ay ginagawa ng top management or top level nawawala yung chance ng lower level na managers at mga employees na makisali sa mga decision making. Pero advantage yun actually. Kasi mas kontrolado ng top managers yung buong business at mabilis silang makakagawa ng actions kapag may mga problems sa organization. Halimbawa, sa isang company, lahat ng malalaking decisions or big decisions is ginagawa lang ng CEO at mga top executives. Kaya kapag may emergency, mabilis sila makakapag-decide. Pero minsan, nahihirapan yung mga team leaders sa lower level kasi nga, wala sila masyadong say sa mga decisions or decision na nakaka-affect sa kanila. Ganun nangyayari. Okay? Next, we have unity of direction. Ito naman ang ibig sabihin niyan is dapat may isang guiding plan or isang plan na sinusundan lang kayo. So, ibig sabihin yung mga task na may parehong goal ay dapat nililid lang siya or hinahandle siya ng isang tao at sumusunod sa isang common plan para maging organized at maiwasan yung confusions and gulo or hindi pagkakaintindihan or misunderstanding sa loob ng organizations. Halimbawa, sa isang school event, lahat ng preparations para sa program ay nagiging head or nililid ni teacher. Ngayon, pati yung lahat ng group lahat ay dapat sumusunod sa isang plano lang para hindi magkaroon ng conflict sa mga activities at maging successful yung event. Next, we have the discipline. Actually, parang it's very madali na intindihin kasi discipline comes with respect. Okay? So, ibig sabihin niyan is respect sa mga members ng organization para masigurado or ma-ensure na masipag at maasahan sila sa achieve ng goals ng company. So, sa madaling salita or in other words, ang discipline po ay, ang meaning po niyan is yung pagsunod sa mga rules and pakikisalamuha sa ibang tao or pag-possess ng teamwork and yun, paggalang or pagsunod sa authority. So, mahalaga talaga yung disiplina para maging maayos yung flow ng isang organization. So, halimbawa, for example, sa office, lahat ng employees ay may sinusunod silang oras ng trabaho. So, magalang dapat sila sa mga boss nila, sa mga katrabaho nila, and ginagawa ng maayos yung mga task na binigay sa kanila. Dahil dito, smooth and efficient yung takbo ng team nila or ng organization. Okay, number 8, equity. So, kapag loyal at committed yung employees sa trabaho nila, natural lang na ginagalang sila ng top management ng, of course, patas or yun nga, equity. At walang kinikilingan. Okay, dahil doon, nagiging motivated sila na mas gawin nila yung best nila para maging best din yung performance nila. For example, sa isang company, kapag nakita ng manager na hardworking ang team nila, pinibigyan niya sila ng respect at patas na treatment. Kaya mas nagsisikap yung mga employees para mag-improve. Yun lang yung equity. Okay? Next, we have order. Dito focus si Fayol sa maayos at pag-aayos ng resources ng organization. Pwedeng tao, pwedeng gamit, ganyan. Sabi niya, kapag maayos daw yung order, mas efficient at resourceful daw yung trabaho. Kaya nire-recommend niya na gumamit ng organizational chart para clear ang roles at yung hierarchy or pagkakasunod-sunod ng mga employees. Kaya nakakatulong din yan sa tamang career planning ng mga employees. Halimbawa, sa isang company, kahit nga sa school meron din meron kayong makita sa mga bulletin board na meron silang organizational chart. Doon pinapakita kung sino yung mga boss ng bawat employees at ano yung kanilang mga roles. So dahil doon, alam ng lahat ng
kanilang position at kung paano sila pwedeng mag-progress or ma-enhance yung mga trabaho nila. Next, number 10, dito sinasabi na kahit iba-iba yung interest ng mga tao sa isang organization, mas importante ang interest ng buong organization kaysa sa personal na gusto ng bawat isa para maging successful yung company. So, for example, sa isang team, may iba-ibang opinion ang mga members, pero lahat sila nagko-cooperate para, of course, ma-achieve yung goal ng buong team kaysa sa personal nilang mga gusto. Okay? Next, we have initiative. Dito naman, ito yung ability ng mga employees na mag-create or gumawa ng mga creative ideas or solution kahit walang directions or directive or instructions mula sa mismong boss nila or manager nila. So, it is very important lalo na sa mga competitive na companies dahil kasi nga nakakatulong to or nakaka-help to na magdala ng bagong idea and magkaroon ng maayos na structure yung business or organization. For example, sa isang company, si Juan, nagsuggest siya ng bagong way or pamamaraan para mas mabilis yung trabaho nila kahit walang sinabi ang manager. So dahil dito, parang naging mas efficient yung process ng team nila. Okay? Number 12, we have remuneration. So sabi ni Fayol, dapat daw patas ang system ng sweldo para ma-encourage yung mga ma-encourage ang efficiency at productivity ng mga employees. So sinuggest niya na bigyan daw ng bonus at profit sharing as a reward yung mga magagaling at maganda magtrabaho. For example, sa isang factory, kapag lumagpas sa target or quota si employee sa ginawa niya, binibigyan siya ng bonus para ma-motivate siyang mas galingan pa sa mismong trabaho niya. Again, pag sinabi lang ng remuneration, it talks about the bonus or salary na binibigay sa mga employees na nag-exceed doon sa target nila sa isang organization. Okay? Next, we have stability of tenure. Dito naman sabi ni Fayol, mas mataas daw yung labor turnover kapag hindi maganda ang management. Kaya nire-recommend niya na dapat daw long-term ang employment para mas ma-develop ng employee yung skills nila at mas magamit yun ng maayos yung resources ng company. So hindi dapat madalas palitan o ilipat yung mga employees sa ibang position. For example, sa isang company, mas pinipili nilang i-maintain si employee sa trabaho ng mas matagal para mas dumami yung alam niya and mas maging effective siya sa ginagawa niya. Kaya palaging kaysa magpalit siya ng tao or worker. 14. Ito naman is esprit de corps. Ang ibig sabihin lang niyan, in unity there is strength. Okay? Or unity na lang. Or pagkakaisa. So, pinapakita nito kung how important yung mga commitment and teamwork ng mga members sa isang team or organization para sa common goal nila. So, because of this, nagkaroon ng trust and magandang samahan yung team or management na nakatulong para sa grupo nila or sa mismong team or organization. Sa halimbawa, sa isang basketball team, kapag nagtutulungan at nagkaroon ng tiwala yung mga players sa isa't isa, mas malaki yung chance na manalo sila sa isang organization. Okay? Dahil solid yung team spirit nila, kaya may chance sila na manalo sa isang game. Okay? Next, we have the managerial thoughts and theories. Okay, ito naman yung mga theories and thoughts about management. Okay? First, we have this one. So, yung scientific management theory daw is yung paggamit ng scientific methods para hanapin yung best way para gawin ang trabaho ng mas mabilis at efficient. So, dahil noon, konti lang yung skilled workers, kaya kailangan i-improve yung efficiency ng bawat employees para mas dumami yung production. For example, sa isang factory, pinag-aaral nila kung paano papabilisin or pinakamabilis mag-assemble ng mga products. Tapos, tinuro nila yung best na way sa mga workers para mas mabilis yung gawa nila kahit kakunti lang yung mga skilled staff nila. Okay? Next, dito naman, sinasabi na isa sa mga well-known na tao sa scientific management is si Frederick Taylor. Okay?
So, ginamit niya yung time study para hati-hatiin yung trabaho sa maliliit na parts at hanapin niya yung pinaka fastest way or best way para gawin yung mga bawat parts. So, kasi naniniwala siya na yung kapag daw pinataas yung specialization at division of labor, mas magiging efficient yung production. Halimbawa, sa isang factory, tinuruan ni Taylor yung mga workers na mag-focus sa isang specific task para mabilis nila matapos yung trabaho kaysa ginagawa nila lahat ng steps ng sabay-sabay. Okay, productivity yan. Okay, next we have administrative management theory. Dito naman, sabi ng proponents daw, ng theory na to, kailangan daw pag-aralan yung buong organization para malaman kung ano ba yung ginagawa ng mga managers at ano yung good management. So, ginawa to para makahanap ng tamang guidance and sa pag-manage ng malalaki or complicated na businesses. So, sa isang malaking company, minimake sure na alam ng mga managers ang tamang way ng pag-organize at pag-decide para maging maayos din yung takbo ng buong company kahit maraming departments. Next, we have Henry Fayol. Dito naman, hindi tulad kay Taylor na focus sa trabaho ng mga workers. Si Fayol naman is nakafocus siya sa mga gawain ng mga managers dahil sabi niya, ang management or common na activity sa lahat ng tao is yung management ka. Again, sabi niya, ang management daw ay common na activity sa lahat ng tao. So, naka-identify siya ng 14 principles at doon din sa kanina na very crucial and important para sa maging efficient yung management. Sabi niya, pwedeng ituro yung ang management kung naintindihan or may intindihan ang mga principles nito. So, ibig sabihin, pwedeng matutunan ang skills ng pagiging manager. Hindi tulad ng dating mga beliefs na paniniwala na ipinanganak lang ang managers. Okay? Parang sinasabi na parang managers are born. They are not created. Parang ganun. Example, sa isang company, tinuruan si employee kung paano maging manager gamit yung 14 principles ni Fayol tulad ng planning and organizing. So dahil doon, natutunan niya yung tamang way ng pag-manage kahit bago pa lang siya sa trabaho. Next, we have Max Weaver. Sinasabi lang dyan na si Weaver is concerned sa paggawa ng clear at maayos na rules para sa mga or para sa organization dahil marami silang tao. Sabi ni Levitt 1978, ginawa ni Weaver ang theory ng bureaucratic management na it shows the importance ng clear na hierarchy at rules para malaman kung sino yung may authority sa bawat level. So para kay Weaver, yung organization ay parang bureaucracy na planado at clear ang gawain at objective. For example, sa isang government office, may clear na may boss at may mga strict na rules kung paano dapat gawin yung trabaho. Dahil doon, alam ng lahat kung sino yung dapat sundin at ano ang mga dapat gawin para maging maayos yung office. Again, for example, in a government office, it is very clear na there is a boss and there is a strict rules on how the work should be done. Okay? And dapat daw alam lahat kung sino ang dapat sundin. Meaning, an employee should know where to report to. Okay? Next, we have this one again. So, yung concern ni Weaver is para mapaganda yung performance ng mga organization sa pamamagitan ng predictable at productive na way ng trabaho. Sabi niya dapat daw bigyan halaga yung or importance yung technical competence ng mga employees at yung evaluations is based lang sa kanilang merit or galing. So, yung concept niya ng bureaucracy is may clear na division of labor, may hierarchy, detailed rules, at formal na relasyon sa trabaho. Kahit na walang perfect bureaucracy sa totoong buhay talaga, so ginagamit to bilang guide
para mas maayos yung trabaho ng mga mas malalaking organization. For example, sa isang malaking company, very clear kung sino yung boss. So, ano yung mga trabaho ng bawat employees and paano sinusunod yung mga rules. Kaya kahit marami silang tao, efficient pa rin yung takbo ng trabaho or flow ng trabaho dahil sa system na yun. Okay? Next, we have the behavioral management theory. Sabi ng proponents ng theory na to, para maging productive, dapat daw maintindihan ng mga managers ang mga employees at ang workplace nila. So, kaya kailangan may alam yung mga managers tungkol sa social sciences para maintindihan nila yung behavior at performance ng mga workers nila. For example, sa isang company, tinuruan ang mga managers kung paano makipag-ayos at maintindihan yung mga problems ng mga employees para mas kumanda yung trabaho at yung relationship nila sa office. Okay? Next, dito naman, yung major contributions doon ng behavioral theory ay major contributors ng behavioral theory, sina Chester, Bernard, Herbert Simon, Mary Parker Foley, Abraham Maslow, at marami pang iba. So, pinag-aralan nila yung iba't ibang factors sa work environment para ma-improve yung efficiency. Isang famous study dito yung Hawthorne study noon na nagpakita ng mga behaviors at leadership style ng manager ay may mas malaking effect daw sa performance ng mga workers. Again, yung pinakakilalang study dito ay yung kay Hawthorne study na pinagpapakita ng behavior at leadership style ng mga managers. Sinasabi daw doon na may malaking effect daw yun sa performance ng mga workers. For example, sa isang company, naging mas supportive at positive yung leadership ng manager, mas naging motivated at mas mataas yung productivity ng mga employees. Next, we have the management science theory. So, yung theory nito is concerned siya or modern din siya, modern na extension ng scientific management dahil gumagamit daw to or gumagamit pa rin siya ng mga numbers and data para tumaas yung productivity. Ngayon, nag-start ito ng isang team ng experts mula sa iba't ibang fields and pinagsama-sama nila para mapag-aralan nila yung problem at mag-suggest ng mga solution sa management. For example, sa isang company, tinawag yung mga experts sa engineering, sa finance, sa HR para magtulungan para ma-improve yung process at magbigay ng plan kung paano mapapataas yung production. And ayun, para masolusyonan yung problem, gagamit yung team ng mathematical models or methods na nagpapakita ng mga important factors at kung paano yun or paano sila magkakaroon ng relationship. So sa pag-change ng values ng bawat factors at pag-analyze ng equations, makikita nila kung ano yung effect ng bawat changes. So sa isang factory, halimbawa, ginamit nila yung mathematical model para malaman kung paano makaka-affect ang production kapag nagbago or nag-change ang number ng workers or oras ng trabaho. Dahil doon, nakagawa sila ng better plan para mas efficient yung process doon. Okay? Next, we have organizational environment theory. Yung mga naunang theories, nakafocus lang yun kung paano nakaka-affect yung managers sa behavior ng tao sa loob ng organization. Pero yung organizational environment theory naman is tumitingin kung paano ugnayan yung mga managers sa labas ng company. Sa external environment, ganun. So, dalawang important views dito. Yun yung systems theory and contingency theory. Halimbawa, sa isang business, hindi lang mahalaga yung kung paano mo minamanage ng manager yung mga employees. Importante rin na pati rin yung kung paano siya nakikipag-adjust sa mga changes or market or customer needs para maging successful yung company. Okay? Next, we have the systems theory. Dito naman, sabi ng theory na to, yung organization daw
ay isang system na binubuo ng iba't ibang parts na magkaka-related or related to each other or interrelated. Okay? Kaya tinitingnan ng buong organization bilang isang buo at bahagi or parts lang rin ng mas malaking external environment. So, ibig sabihin kapag may nangyari sa isang part ng system, naapektuhan din ang ibang parts. Sa isang company, sa isang company, kapag nagkaroon ng problem sa sales department, maapektuhan din yung production at marketing dahil connected sila sa goal ng isang company or businesses. Next, we have contingency theory. Dito naman, yung theory na to is tinatawag na situational theory din. So, ginawa to ng sinubukan ng researchers gamitin yung mga major theories sa real-life situation. So, napansin nila na may mga methods na effective sa isang situation pero hindi sa iba. So, kaya sabi nila, iba-iba ang result dahil sa iba-ibang sitwasyon or situations. For example, sa isang maliit na team, open style ng management ang effective kasi nga malapit yung mga tao. Pero sa malaking company, mas kailangan ng formal na management or pag-lead para maayos yung flow ng trabaho. And that concludes our lesson 1. Thank you guys.